Sasabihin dyan, alam na natin eh. Magsasabi yan ng accomplishment na wala eh, na hindi totoo eh. Tapos ngayon daw, natupad daw nila yung mga pangako nung kampanya. Ano? Asan? Yung employment, natupad naman eh. Katunayan eh, ang dami nagkaroon ng hanap buhay. Yun nga lang, mga troll. Mga walang iya. Ang binigyan ng hanap buhay. Yung matitino, yung driver na nagrally doon sa monumento. Ano ginawa nila? Pinakulong. Walang makain eh, lockdown eh. Hindi makapasada eh. Nagrally roon, 5 piraso, ang tatanda, puro senior citizen. Tapos pinagbawal pang pumasada yung mga senior citizen. Paano mabubuhay yun? Kaya sabi ko sa inyo, sintido ko mun lang. Anong sektor sa lipunan natin ang hindi pinerwisyo nitong gobyernong ito? Itong administrasyong ito? Magsabi kayo sa akin. Ang pinagmamalaki niya, tinaasan daw ang sweldo ng pulis at saka ng military. Unang-una, hindi naman sa kanyang batas yun. Hindi naman sa kanya yun. Pangalawa, mga kaibigan, bakit pulis lang? Bakit AFP lang? Yan lang ba empleyado ng gobyerno? Wala silang standardization ng mga benefits para sa lahat ng empleyado. Paano yung teacher? Di ba? Nung bang itaas ang sweldo ng AFP, nag-improve ba sila? At saka ang PNP, nag-improve ba? Naayos ba yung problema sa hanay nila? Hindi naman eh. Lalong naging lalong sumama eh. Ang AFP hindi na tumutugon sa kanilang sinumpaang tungkulin na sila'y susunod lamang sa mga legal orders, pati na ang kapulisan. Napoproteksyonan nila ang ating bansa laban sa kanino mang manlulupig. Ginawa ba nila yan? Ginawa ba yan ang Armed Forces of the Philippines? Diyan kayo sumasawsaw sa pag-uwi ni Heidelin. Meron pa kayong pa-promote na staff sergeant. Hindi naman yan ang main function ng Armed Forces of the Philippines. Ang pinakapangunahin ay ang proteksyonan ang ating bansa at ang ating mamamayan laban sa kanino mang manlulupig. Hindi nyo ginagawa yun. Ang sinusunod nyo yung policy ng China. Katulad nila Lacson. Ang kinopya yung anti-terror bill. Yun yung mga nakakatulad ng polisiyang ipinatutupad sa China Yung takutin mo ang taong bayan para wala nang umimik sa ginagawang mga katarantaduhan sa gobyerno. Tanungin niyo si Lacson, maglabas ka nga ng salin. Ba't di ka naglalabas ng salin? Dahil sa sinabi ng ombudsman? Paano yung batas? Tungkol sa salin? Baliwala na yon. Dahil sinabi ng Korte Suprema? Mga kaibigan? Bakit si Vice President Leni Robredo lang? Sa lahat ng matataas na opisyal ang naglabas ng kanya o nagpakita ng kanyang salin. Bakit yan si Digong nyo hindi naglalabas ng salin? Si Lacson na lang. Ang mga senador, may sumulat sa kanila sa Senate. Isang grupo ng mga reporters. Ito yata yung PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Mga kaibigan, ilang beses na sumulat.
Pero hindi nila binibigay. Hindi na nila binibigay. Bakit? May tinatago ba kayo? Hindi ba kung wala kang tinatago public records yan eh. Kasi kinukwento ko nga sa inyo, di ba lagi? Malimit. Yung ipinaglaban namin. Ako, ang pinakabatang kasama ron. 10, 11 kami. Sa pangunguna ng isang abogado, nakasamahan din namin nung araw sa radyo, mga mas nauna sa akin. Yan, kasama namin, tanungin nyo si Elsa, kasama namin yan doon, si Attorney Rick Balmonte sa isang himpilan. Magkakaiba kami ng istasyon. Mga commentator sa radyo. Yan, si Waldy Carbonell, kasama namin. Nagpetisyon kami sa Korte Suprema para ipag-utos ng Korte Suprema na bigyan kami ng kopya ng listahan ng mga dating assemblyman. Kasi panahon nito ni Mrs. Aquino, pag-upo ni Presidente Cory Aquino. Nung pag-upo ni Presidente Cory Aquino, nag-aagawan sa pwesto mga eskolta guerrilla. Yung mga hindi naman nakipaglaban dito, nagtago sa Amerika. Mga kaibigan, nung wala na si Marcos dahil wala nang panganib para sa kanila, nagsibalikan sila dito para makakuha ng pwesto. Tapos nung pagbalik dito, nag-agawan pa. Pati nga si Eva Estrada Calao, pinatalsik nila sa Liberal Party. Samantalang si Eva Estrada Calao na lang ang natira dito na nagtataguyod ng Liberal Party. Babae pa yun, mga kaibigan. Kaya sa buwisit ng mga namin, sinulatan kami ng mga empleyado, mga teacher ng gobyerno tungkol sa natuklasan nila na merong sila'y nahihirapang umutang sa GSIS pero may mga assemblyman sa panig ng mga oposisyon. Marami doon nakakuha ng pwesto kay Mrs. Aquino. Ang tumanggap na ng suhol kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ni Mrs. Marcos. Ilang araw bago mag-eleksyon. Ang tawag doon ay character loan. Wala silang requirements, hindi sila kasali sa covered ng GSIS. Kasi yung GSIS, contribution ng mga empleyado yan. Sila yung mga assembleman Hindi man sila nagko-contribute doon Hindi sila covered doon ng GSIS Pero pinautang sila. Pinalabas na utang yung suhol sa kanila. Na ang tanging sa loob lang ng 3 oras, nakuha nila yung sinasabing utang kuno. Pero yun ay suhol sapagkat yung sulat, merong marginal note ni First Lady Imelda Marcos. Kaya dumulog kami. Kasi tayo, kahit anong paniwala natin sa politika, yung mali ay mali. Sa akin mali yun Paano itong mga teachers, yung pera nila, ipinamigay mo sa mga assemblyman? Napawang mga oposisyon nung panahon ni Marcos, pero ilang araw bago ang eleksyon, nagbaliktaran, kumuha ng utang sa GSIS, walang collateral. Siyempre, pag umutang ka dyan, di ka naman miyembro niyan, magpe-prenda ka ng property, kapalit ng uutangin mo. Meron kang isasangla, kapalit ng pag-utang. Wala nun. Marginal note lang ni Imelda Marcos. Sa pangunguna ni Attorney Rick Balmonte, iba-iba kami ng paniwala, pero doon ay nagkaisa kami. Ganun noon Kahit na minsan nagbabanatang kami, nakikita-kita kami, nagkakape kami, nagkukwentuhan kami. Pero magkakaiba kami ng paniwala sa politika, mga kaibigan. Pero pag sa tama, magkakasama kami. Sa tamang ipinaglalaban, magkakasama kami. Nanalo kami
sa idinulog naming kaso sa Korte Suprema. Kaya ang GSIS noon na ang namumuno, yan si Sunny Belmonte, yung tatay ni Babalina, ni Joy Belmonte. Kaya galit sa amin yan hanggang ngayon eh. Bakit? Kasi napahiya sila eh. Inutusan sila ng Korte Suprema. Ilabas nyo listahan. Ang sabi ng Korte Suprema, ang mamamayan, lalo na ang mga nasa media, ay may karapatan na makakuha ng kahit anumang kopya, dokumento, kontrata sa lahat ng tanggapan ng gobyerno kasama ang mga government-owned and controlled corporation sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Mga kaibigan, yun ang sabi ng Korte Suprema. Kaya inutosan ng Korte Suprema ang GSIS, ilabas nyo pangalan. Isang araw, lahat ng pahayagan, banner headline, yung aming kasong ipinaglaban. Lumabas lahat ang pangalan ng mga assemblyman na sinuhulan ni Marcos. Hindi nila akalain eh. Kasi ilang araw na lang eh. Hindi nila akalain na mapapatalsik pala si Marcos sa pwesto. Nagbaliktaran eh. Wala nang kumakampanya sa kanila para kay Mrs. Cory Aquino. Hindi alam ni Mrs. Aquino yun, kaya galit na galit kami dahil nag-aagawan sila sa pwesto, nagtutulakan. Mga kaibigan, nagsipagdatingan dito galing sa Amerika, nagtago ng matagal sa Amerika, at kung lumalabang kay Marcos, 10,000 milya ang layo dito sa Pilipinas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nung ito ay ipinipresenta, itong matrix, ipinipresenta ni Panelo habang siya pa noon ang tagapagsalita ng Malacanang, mga kaibigan. Pinresenta niya kasama si Martin Andanar na kandidato din ngayon, kandidato ng administrasyon daw sa senador. Sino ba yung kumag na yan? Puro pagnanakaw ang nangyari sa tanggapan yan. Mga kaibigan, hindi ho ba? At yung na-discovering troll na sinasabi, mga kaibigan, na ano raw yun? Yung sinita ng Commission on Audit na mahigit 300 na pinasusweldo sa isang agency sa ilalim ng PCOO na pinamumunuan nitong si Martin Andanar. Kaya kasama yan nandun siya. Ito, panoorin natin.
Ito ho ha? Ang sabi ni Panelo, ang basihan ng matrix na yon ay receive, natanggap, natanggap daw. Wala naman siyang sinasabi kung anong klaseng intelligence report yung natanggap nila, di ba? Saan nagmula? Ang alam natin, merong intelligence community, di ba? Kung tawagin. Ano-ano yan? Yung mga nagsisimula yan sa National Security Agency, di ba? Pagkatapos yung Armed Forces of the Philippines at bawat service command ng AFP, mayroong mga intel yan. Law enforcement agencies, may intel yan. Saan yan talaga? Di ba? Bakit hindi tinukoy kung anong pinanggalingan nung sinasabi nilang di umano ay natanggap nila? At yan daw ay validated, kinumpirma. Pero hindi nila sinasabi kung sino, di ba? Ang mga pinanggalingan. Ibig sabihin talagang fabricated na accusation. Fabricated, mga kaibigan, yung mga bintang, gawa-gawa lang nila, drawing lang na istorya, sapagkat nataranta sila, di ba? Hindi nila malaman kung paano nila sasalagin yung pong sinasabing may tattoo si Bongo at yung pamilya ay sangkot sa droga, mga kaibigan. Hindi natin malaman Ito namang hayop na bikoy na ito, nagturo ng nagturo. Hindi naman mapanindigan, di ba? Ngayon may perjury siya. Kasi yung mga pinaratangan niya, katulad ng mga abogado, sila Jokno, abogado yun di ba? Kaya mga gago ito Ito mga troll na hayop na ito, mga kaibigan, hindi nalalaman ang ginagawa. Pagka nandyan na yung problema, yun, tsaka mabait na, di ba? Bahag na yung buntot, salita na kanta na ng kanta yan, mga kaibigan. Darating din yung araw na yan, matatapos yan. Ang kailangan lang muna, matapos na itong kalokohang ito, itong bangungot, sa ilalim ng administrasyong ito. Ito ang kailangang unang tapusin. Lahat ng pinapangarap natin, pwedeng maisulong upang manumbalik sa normalcy ang ating lipunan na ginulo. Ginulo mga kaibigan Hindi kinilala mga batas, sinantabi mga batas. Nagkaroon sila ng mga sarili nilang batas. Ultimo nga Supreme Court, di ba? Itong pinakahuling decision o ruling ng Korte Suprema, hindi ba? Tungkol sa ICC. Hindi raw sila susunod kahit pa may desisyon. Di ba? Hindi raw nila kikilalanin Anong klaseng gobyerno yan? Bakit pa tayo may gobyerno? Hindi ba? Bakit pa tayo may sundalo? Bakit pa tayo may pulis? Yan tahasan sinasabi na. Sabit-sabit na, mga kaibigan. Ngayon, ayun po napakinggan ninyo. Ano sabi ni Heidi Lin? Nung siya pinaratangan, nandyan ito, pakinggan. Panoorin din po natin. Ang Matrix? Ano yun? Wala akong alam kung ano man yun. At di ko alam kung sino ba yung, ano yun? Ano pangalan nun? Di ko alam kung sinong nililink nyo sa akin. Ako, as an athlete, sobrang busy po ako. At wala akong time sa mga ano pong sinasabi nyo. Kasi ako as an athlete, busy ako sa pagtitraining. Currently, top 5 po ako for first qualifying ng Olympics. And ang dami ko pang kailangan laruin, ang dami ko pang kailangang ayusin technique sa training, ang dami ko pang kailangan iayusin sa sarili ko. So, bakit ako maliling sa sino mang itong taong to? And, yun nga, sobrang busy, sobrang focus ako sa goal ko for Tokyo 2020. And, sana po,
Huwag po kayong ganon na idadawit nyo ang pangalan ng isang tao na sobrang busy at sobrang sinasakripisyong lahat para sa Pilipinas. Ginagawa ang lahat para irepresenta ang Pilipinas sa weightlifting, sa Philippine sports, and suddenly, ilalagay lang yung pangalan sa isang matrix na walang basehan. Pero ako, as an athlete, focus pa rin ako sa kung anong ginagawa ko. Focus pa rin ako sa dreams and goals ko for Olympics. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun po, napakinggan ninyo si Heidi Lin, di ba? Yan yung statement niya nung siya'y pinaratangan. After na siya ay paratangan. Sipin mo, may temerity pa itong si Salbadoy. Salbadoy Panelo na ika nga ang sinisisi naman ngayon, media. Wala na silang kasalanan. Banal na banal itong mga hayop na to. Baka hindi natanggapin sa langit ito lalo, di ba? Kaya sa impyerno rin ang bagsak nito Bakit? Sa sobrang banal, lalagpas sa langit ito. Di bagsak niyan, impyerno pa rin. Di ba? Mga kaibigan, sipin mo, media raw ang may kasalanan. Ang sabi niya, yun daw matrix, nagpapakita lamang na si Diaz ay sinusundan sa social media ng isang Rodel Jaime na nag-upload ng nag-viral na ang totoong narcolis na mga video na nag-uugnay kay Duterte at sa kanyang pamilya at malalapit nitong kaalyado sa droga. Mga kaibigan, bakit yung Rodel Jaime walang kaso? Dapat yun ang unang, yan din ang sinabi natin nung pumutok yung isyong yan. Bakit yung Rodel Jaime ang hindi nyo unang kasuhan? Dahil yan ang magtuturo. Di ba? Ang problema hindi kinasuhan mga kaibigan noon daw, sinabi nitong hindi maipaliwanag nitong si Salbadoy, kung bakit si Diaz at si Gretchen Ho ay nasa listahan. Hindi naman daw siya gumawa. Siya nagpresenta Tingnan niyo mga kagaguhan itong mga taong ito. Ngayon nakapinsala na kayo. Ngayon naalo ni Digong nyo kasi mag-i-eleksyon, di ba? Alam nyo, very influential ngayon itong si Heidi Lin. Huwag naman lalaki sana ulo nito. Napakalaki ng kanyang impluensya. Hindi lamang ang ambag na kanyang maibibigay sa bansa at sa mamamayan ay yung pong panalo niyang ginto. Hindi lamang yun. Kung hindi, iyang boses niya ngayon ay isang importanteng boses kung magagamit niya po ito sa tunay na pagmamahal sa bayan. Kasi lagi niya sinasabi yun, mahal ko ang bansang Pilipinas. Totoo naman. Kasi pagka nakita mo siya, pag sinasabi niya yun, halos maluha siya. Hindi ba? Pinipigilan niya na wag matuloy yung kanyang pagluha. Yun, makikita mo yung sincerity sa kanyang pananalita pag binibigkas niya yung mahal ko ang aking bansa, ang Pilipinas. Mga kaibigan, so napaka-importante ng boses niya ngayon para maipakita yung pagmamahal na yan sa kanyang sariling bansa. At eto, tinan mo, merong larawan siya, yung sabi ko nga kanina, ang ganda ng biglang gumanda gising ko nung pagbukas ko ng ating Facebook, sa Messenger, may nagpadala sa atin ng larawan ni Heidi Lin. Naka-t-shirt siya. Nakalagay dito, sulat in Czech characters ng Chinese. Pagkatapos,
yung nakalagay sa ibaba, West Philippine Sea. Yan nakalagay doon. Natawa ko kasi hindi mo, yung sinasabing ang larawan daw nagpapakita ng libu-libong kahulugan Natawa ko mga kaibigan, at gumanda yung aking umaga nung makita ko yung t-shirt niya at yung ngiti niya, hindi ba? Maraming pwedeng maging kahulugan yun, di ba? Ibig sabihin, talagang mahal niya nga ang bansang Pilipinas dahil parang nagke-claim siya na yung West Philippine Sea, amin yan. Parang ganon, di ba? Wala man siyang sinasabi, pero nagsasalita yung litrato di ba? Mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong